totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orindain and Gerald Gales. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayong po ay araw ng Huwebes, ika-15 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng ipila ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orendain. Radyo Bandera COVID-19 Bandera News Headline. Mahigit 1,700 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa bansa. Bandera News Headline. Balitang nasyonal pa rin, 3.6 milyon na mga Pinoy nakararanas ng mental disorder sa gitna ng banta ng COVID-19. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, mga gumaling sa COVID-19 sa Quezon City, mahigit 18,000 na. Bandera News Headline. Balita naman mula sa Luzon, 18 barangay sa Cagayan o sa Cagayan Province apektado ng African Swine Fever. Bandera News Headline. Sa Visayas, mahigit 250 pamilya inilikas matapos bahain sa Cebu City. Bandera News Headline. Mga balita naman mula sa Mindanao, mga military uniform na itinatago ng NPA na-recover sa Agusan del Sur. Bandera News Headline. Gobernador ng Northern Samar iniling sa Regional IATF ang pagdedeklara ng ECQ sa 23 barangay sa Katarman. Bandera News Headline. Samantala, mahigit 100 mga residente lumikas dahil sa sunod-sunod na enkwentro ng militar at NPA sa bayan ng Quezon. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay itid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at UC Live Testimony. Kayo po ba si Ma'am Lydia? Kung ako, Dok, gumaling po ako hanggang ngayon po, Dok. Ano po yung mga karamdaman nyo, Ma'am, na gumaling? Sumuka po ako ng dugo. At ako, may ika ako na tapos may almoranas ako. May mga bukol-bukol din po ako sa ulo. May mga katilaso yun. At least ngayon, Ma'am, yung pagsusuka mo ng dugo, nawala na? Nawala na po, Dok. So, Dok, maraming salamat po sa Santon Plus. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, pumalo na po sa mahigit 346,000 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling talaan ng Department of Health, meron ng 46,227 ang aktibong kaso ng virus sa bansa. Ayon sa DOH, sa kabila ng mga bagong naitalang kaso ay patuloy naman ang pagtaas ng mga gumagaling sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang monitoring sa mga COVID-19 patient at pagpapatupad ng health protocols sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, inanunsyo ng Department of Health na nasa 3.6 milyon ng mga Pinoy ang nakararanas ngayon ng mental disorder sa gitna ng banta ng COVID-19. Ayon sa DOH, nakatatanggap ang National Mental Health Office ng 30 hanggang 40 tawag
kada araw kaugnay sa nasabing usapin, kung saan nilinaw naman ng ahensya ang iba't ibang sanhi ng mental health disorder. Kabilang narito ang pag-iisip ng malalim, kakulangan sa pagkain, pagtulog at pag-ehersisyo at marami pang iba. Samantala, ikinabahala naman ang kagawaran ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga ito na nakararanas ngayon ng mental disorder. Sa Metro Manila, mahigit 18,000 ang naitalang gumaling sa COVID-19 sa Quezon City, kung saan meron itong mahigit 20,000 na kumpirmadong kaso ng virus. Sa ngayon ay patuloy namang nagpapagaling ang nasa 1,969 na COVID-19 carrier. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, mahigpit pa rin ipinapatupad ang minimum health protocol sa Quezon City. Samantala, panawagan naman sa lahat na manatili na lamang sa kanilang tahanan upang maiwasan ang anumang uri ng sakit. Balita naman na mula sa Luzon, apektado ng sakit na African swine fever ang mga alagang baboy sa Cagayan, kung saan 18 barangay na ang tinamaan ng ASF at mahigit 1,200 baboy na ang isinailalim sa culling. Ayon sa pamahalaan, lokal na pamahalaan ng probinsya ng Cagayan, mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang pagpasok ng mga frozen pork at processed products sa lugar upang makontrol ang pagkalat ng nasabing sakit. Samantala, nakatakda namang bigyan ng tulong ang 200 at 65 hog raisers na apektado ng ASF. Sa Visayas, mahigit 250 pamilya ang inilika sa Cebu City matapos na bahain dahil sa malakas na pag-ulan dala ng bagyong Opel. Napagalamang umabot hanggang bewang ang baha na ikinasira ng ilang kagamitan at pananim ng mga residente sa lugar. Ayon sa Cebu City Risk Reduction Team, nailipat na ang mga ito sa ilang paaralan sa Cebu City upang doon pansamantalang manatili. Samantala, ilang residente naman ang napaulat na nawawala dahil sa nasabing trahedya. Samantala, dumako na tayo sa mga detalye ng balita mula sa Mindanao. Mga military uniform na itinatago ng NPA na-recover sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Natagpuan sa trupa ng 23rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang nakatagong supplies na pag-aari ng mga rebuilding No People's Army NPA sa Barangay Sigundina, Esperanza, Agusan del Sur, Kamatalawa. Umabot sa 10 upper battle dress uniforms, 14 na lower battle dress uniforms, 11 lousy hats, 10 pares ng combat shoes, 4 na bandoliers, 1 Tupperware, 1 burner, 2 backpacks, 1 M14 magazine, at iba't ibang sibilyan na mga kagamitan. Nakuha ng militar ang nasabing kagamitan sa inaabandonang hideout ng mga NPA na pwedeng magkasya ng 20 katao. Nagpapasalamat si Lieutenant Colonel Julio Cesar C. Paulo, acting commanding officer ng 3rd Infantry Battalion, sa suporta na tulong ng mga residente sa lugar na kung saan ay nagbibigay ng impormasyon sa militar at doon nila natagpuan ng mga mabanggit na kagamitan at hideout. Ayon sa opisyal na nagpapatuloy pa rin ang isinagawang investigasyon na may kinalaman sa mga nakumpiskang military uniforms sa lugar na kung saan ang mga ito ay sa EFP dahil base sa ginagawang inventory, wala namang nawawalang uniforms ng militar o di kaya'y nagpapagawa lamang ng ang mga NPA ng kanilang uniform upang gamitin para sa kanilang operasyon at panglilinlang sa mga mamamayan. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera, Bayugan City, Ed Coraza nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat, Ed Coraza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. International flight sa Francisco Bancoy International Airport bubuksan na. Mula po sa Radyo Bandera Davao Region, Rusty Marico Dino, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Inihayag ni Mayor Sara Duterte Carpio na bubuksan na ang direct international flight papunta at galing Davao International Airport. Sinabi ni Duterte na tinatanggap na pamalaang lokal
ang pagpapatuloy ng anumang direct air linkage kapag nagpasya ang mga kumpanya ng airline na muling buksan ang kanilang pang-international na operasyon. Ito inihayag ng lokal na punong ehekutibo matapos ang 6 na buwan na pagsuspende sa lahat ng domestic at international flights noong Marso taong kasalukuyan bilang isang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19. Tugon naman ng kumpanya ng airline na sa gobyerno ng lungsod na ipagpapatuloy nila ang mga international flights kung magkakaroon ng demand sa merkado. Sinabi rin ng pinuno ng City Tourism Office na si General Dixon na ang mga airline ay hindi nagpapakita ng kanilang hangarin na ipagpatuloy ang kanilang mga international flights sa ngayon. Naghihintay din ang DOT upang nasiyasati na ang paliparan at gumawa ng naaangkot na mga komendasyon kasama na ang pag-aproba sa mga hotel na gagawing quarantine na pasilidad para sa mga darating na pasahero ng mga international flights. At yan ang balita mula dito sa 92.9 Radyo Bandera, Davao Region. Rusty Maricodino para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat kabanderang Rusty Maricodino mula sa Radyo Bandera, Davao Region. Samantala, 3 bayan sa ikalawang distrito ng Agusan del Sur nakapagtala ng local transmission dahil sa COVID-19. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Trento, Tony Areza, Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Pamakit na sa pagpungbayan sa ikalawang distrito ng Agusan del Sur ang tinamaan ng local transmission ng kaso sa coronavirus disease 2019 matapos nilabas ng Department of Health Center for Health Development Caraga. Sa sulat na ipinadala ni Dr. Rosilio Cunha Jr., Regional Director ng Department of Health Caraga, kay Governor Santiago Cani Jr. ayon nito na sa kanilang ginagawang surveillance data na nakuha sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, validated contact tracing sa confirmed case at sa ngayong confirmed case na natis mula sa Southern Philippine Medical Center o SPMC sa Davao City at Butuan Medical Center BMC sa may Butuan City na ang probinsya. Patuloy ang local transmission mula sa bayan ng Bunawan at Lorito kasama na ang Bayugan City sa District 1 kung saan inabisuhan nito ang gobernador na palakasin ang ginagawang contact tracing at paghahanda sa karagdagang bed sa quarantine facilities para sa mga close contact. Dagdag pa nilakula na sa ngayon ang Bunawan may 19 na kaso kung saan 9 nito aktibong kaso, 5 nito galing sa close contact at isang local transmission. Samantala ang Lorito may 17 kaso, 13 nito ang aktibong kaso na galing naman sa close contact sa una ng nahawaan. Sa ngayon ang bayan na may mga kaso sa local transmission ay San Francisco, Bunawan, Lorito at Bayugan City. Samantala umakyat na sa ngayon sa kasalukuyan nasa 181 confirmed case, 99 naka-recovered, 79 aktibong kaso at 3 namatay dito sa Agusan del Sur matapos maawaan sa nasabing virus. Ini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Arisa. Nagulat para sa pinaka-respetaring news and current affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat, Tony Areza mula po sa Radyo Bandera Trento. Gobernador ng Misamis Oriental nawalan numano ng tiwala sa Regional IATF at sa DILG. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Dismayado, wala na umano ng tiwala si Misamis Oriental Governor Yevgeny Vincente Bambi Imano sa ilang mga kasapi ng Regional Interagency Task Force ng Region 10 at kalikip na dito ang DILG Regional Office Number 10 dahil umano sa kawalan ng aksyon ng mga nasabing ahensya sa gobyerno at sa pagsawalang bahala ng DILG sa resolusyon na isinumiti ng opisina ng gobernador. Layunin umano ng resolusyon na hikayatin ang RIATF at DILG na ilagay sa GCQ ang quarantine status ng lalawigan para umano mapigilan ang pagtaas sa kaso ng COVID-19. Samantala, ayon man kay DILG Regional Director Arnel Agabe, wala umano silang natanggap na resolusyon mula sa opisina ng gobernador ng Misamis Oriental. Yan ang ulat mula dito sa Radyo Bandera Northern Mindanao 107.3 News FM. Jeff Baconga, na pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News. Philippines! Radyo Bandera COVID-19
COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Jeff Bako nga mula sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Samantala 5 taong gulang na batang lalaki patay matapos masangkot sa road crash sa Matalaman, North Cotabato. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Medal, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Dead on arrival ay isang 5 years old na batang lalaki matapos itong masangkot sa banggaan ng closed van at pampaserong van sa National Highway ng Barangay Kilada, Matalam, North Cotabato bandang alas 3 ng hapon kahapon. Sa ulat mula sa Matalam PNP Traffic Section, sakay at nakaupo sa front seat ng pampaserong van ang nasawing bata na minamaneho ng kanyang ama na si Junjun Antileno na taga Matalam. Parehong mabilis ang pagpapatakbo ng dalawang sasakyan na nasa magkasalungat na lane kaya't ganun din kalakas ang impact nang mangyari ang aksidente. Ligtas naman ang driver ng van at driver ng closed van na lulan ng dressed chicken. Kasama ang dalawa pa nitong helper ay ligtas din sa naturang aksidente. Ngunit ang isang 5 taong gulang na batang lalaki na dadalhin lang sana ng kanyang ama sa isang fast food chain sa Kalapitbayan ay nasawi matapos maipit sa loob ng van. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng Matalam PNP Traffic Section ang naturang aksidente. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian G. Medel para sa pinakrespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ralph Christian Medel mula po sa Radyo Bandera Kidapawan. Dahil sa pandemya, temporary closure sa lahat ng sementeryo ng Bislig City pinag-utos ng pamahalaang lokal sa araw mismo ng Undas. Mula po sa Radyo Bandera Bislig, Geraldine Tagleong Lozano, Ibandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Habang maaga pa, pinayuhan ng mga individual na may balak bumisita sa puntod ng kanilang mga hanap buhay sa linggong ito dahil sa patuloy na pag-akyat ng kaso ng COVID-19 at sa kinaharap natin na pandemya, may pagbabago sa tradisyon na ating minanapanon hanggang ngayon sa taunang pagulita sa araw ng Undas o All Saints Day o All Saints Day. Sa kapakaran ng bawat isa, malabuti ng pamahalang lokal ng Bislig sa pamumuno ni Mayor Florencio Sigaray at pinag-uutos nito ang temporary closure. At sa lahat ng mga sementeryo o libigan sa pampubliko, pribado man at maging ang iba pang mga memorial parks at kalungbayong dito sa lungsod ng Bislig sa araw ng Undas upang maligtas ang bawat isa at iwas paraan ng COVID-19. Alinsunod na rin sa Executive Order number 54 na pinalakas sa tanggapan ni Mayor Garay, pinag-utos nito na mula October 29 hanggang sa November 4 ang pagpapasara sa lahat ng mga libigan dito. Anya sumunod lamang sa mga guidelines under quarantine protocol, maliban lamang sa mga transaksyon o may mga maglilibing maaaring payagan. Samantala, ngayong linggo naman hanggang October 28 ay may oras pang makabisita at makalimit sa ang individual sa tubod ng kanilang mahal sa buhay. At wala namang mga restrictions sa edad kung sino ang makapasok dito at higit sa lahat, 30% lamang sa kapasiti ang pinapayagan makapasok upang masunod ang social distancing protocol. Pinayuhan din ang lahat na dubli ingat, maghugas ng kamay, magsuot ang face mask o face shield at gumamit ng mga disinfectant solutions upang higit na mas ligtas sa nasabing virus. Makikilang balita, Gita Jimmy sa 103.3, Radyo Bandera, Bislig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagleong Lozano, Alatapina, Parespetado sa News Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Geraldine Tagleong Lozano mula sa Radyo Bandera Bislig. Samantala nasa 100 o mahigit 100 mga residente lumikas dahil sa sunod-sunod na enkwentro ng militar at NPA sa bayan ng Quezon. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bukidnon. Hanilu Tabios, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balikan natin ang detalye ng balitang yan. Kabanderang Hanilu Tabios, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Samantala, mga may edad at minor de edad, pinagbabawalan pa rin lumabas ng bahay. Mula po sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, Pupo Ibunan, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19
taong wala pang 21 taong gulang at higit sa 60 taong gulang ay hindi pa rin pinapayagan na lumabas at bumisita sa mga pampublikong lugar, lalo na sa pagdami ng mga lokal na kaso sa Cagayan de Oro. Ang pahayag ni Mayor Oscar Moreno ay dumating matapos makatanggap ng isang kahilingan na payagan ang mga senior citizen at minor de edad na pumasok sa mga mall. Sinabi ni Mayor Moreno na bukod sa katotohanan na para sa Interagency Task Force na magpasya tungkol sa bagay na ito, pagtingin lamang sa tumataas na bilang ng mga lokal na kaso ay gumagawa ng paglipat ng counterproduction. Sinabi rin niya na nakatanggap din siya ng isang sulat mula sa isang pang-ekonomiyang grupo na nagtanong sa kanya kung maaari niyang paluwagin ang mga oras ng curfew. Ngunit sinabi niya na ito ay isang kontraproduktibong hakbang din na idinagdag na nais niyang kunin ang ekonomiya sa Cagayan de Oro, ngunit hindi ang gastos ng public health. Nitong Oktubre 12, naitala ang City Health Office ang 28 bagong COVID-19 na kaso na nagdala sa kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa Cagayan de Oro sa 1,076 ang bilang. Ang mga nakuwang muli ay nasa 679, ang pagkamatay ay 48 COVID confirm. Mao kana ang ato mga balita gikan dinhi sa 103.9 Marian Radio Bandera, Cagayan de Oro. Kini si Marian Bandera Pupoy Iburan para sa pinakaspitado sa News and Current Affairs, Marian Radio Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kabanderang Popoy Iburan mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro. Samantala, balikan natin ang balita mula sa Bukidnon. Mahigit 100 mga residente lumikas dahil sa sunod-sunod na enkwentro ng militar at NPA sa bayan ng Quezon. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bukidnon, Hanilo Tabios, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balikan natin ang detalye ng balitang yan. Samantala, petisyon ng mga IP na i-lift ang open pit mining ban, ibinasura ng korte. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato, Jill Castro, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Anthony Relief na isayang pa ng plaan Indigenous Cultural Community na tapakan laban sa open pit mining ban ng lalawigan ng South Cotabato. Sa 31 pahinang desisyon ay nilabas ni Acting Presiding Judge Vicente Peña na kasaad na hindi invalid ang Section 22B ng Ordinance No. 4 Series of 2020 o an ordinance providing for the Environment Code of the Province of South Cotabato na nagpaban sa open pit mining method. Sa halip ito ay illegal at talinsunod sa Department Administrative Order 2017-10 Local Government Code at higit sa lahat sa Konstitusyon. Ibig sabihin nito, manatili ang ban o pagbabawas sa pagmina sa lalawigan gamit ang open pit mining method. Ibinasura din ng korte ang hiling ng mga petitioner na mag-issue ng final injunction. Yan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito niyo Banderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinakarespidan sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Jill Castro, mula po sa Radyo Bandera Sorala. Balikan natin ang report sa Bukidnon. Hanilo Tabios, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Lumikas ang umabot 100 at 39 na residente ng sitio Sinaylayan, Barangay Minungan, Quezon, Bukidnon dahil sa patuloy na enkwentro sa pagitan ng militar at rebuilding New People's Army o NPA. Ayon kay Captain Rene Belmonte, ang Civil Military Operations Officer ng 403rd Infantry Brigade, Philippine Army na naganap ang sabupahan dahil sa ginawa nilang intensified focus military operation sa lugar matapos silang nakatanggap ng ulat at sa mga sibilyan sa presensya ng NPA. Na-enkwentro ng militar ang 30 mga NPA na umantong sa sugatang isang sundalo matapos nakabuga ng landmine. Dr. Belmonte na sunod-sunod na 3 araw na na-enkwentro nila ang grupo. Sa ngayon, temporaryong nakatira ang mga evacuees sa Minungan Elementary School. Mula dito sa 88.1 Radyo Bandera, Manaypare City, Bukidnon, ito sa Nilo Tapios nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kabanderang Hanilo Tabios mula sa Radyo Bandera Bukidnon. Samantala, balita pa rin mula sa Mindanao, Parents Leadership Forum para sa mga daycare learners isinagawa ng MSWDO Midsayap. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Midsayap,
Nelly Orines, ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Isinagawa ng tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang Parents Leadership Forum para sa mga magulang ng mga daycare learners sa bayan ng Medsayap kahapon. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Officer Mr. Giancarlo Bellientes sa programang Munisipyo sa Radyo na pupunta sila sa mga barangay upang maipamahagi ang mga learning at hygiene kits na gagamitin ng mga estudyante. Abot naman sa 500,000 piso ang pondong inilaan ng lokal na pamahalaan sa programang ito upang mabigyan ang abot sa 2,600 na mga daycare students ng libreng pag-aaral, pati na rin ang kanilang mga gagamiting learning materials tulad ng papel, lapis at krayola, pati na rin ang mga hygiene kits gaya ng toothbrush, toothpaste at sabon. Samantala, dagdag pa ni Bellientes na sa susunod na mga araw, dadalhin ng kanilang opisina ang serbisyo sa mga barangay tulad ng ID slips, PWD booklets, pre-marriage counseling, mobile library at iba pang mga programa. Layunin ng lokal na pamahalaan ng Medsayap sa pamumuno ni Municipal Mayor Romeo Aranya na bigyan ng sapat na serbisyo ang mga Medsayapenyo sa lahat ng oras lalo na ngayong panahon ng pandemya. At yan ang balita mula sa Radyo Bandera 100.5 My FM Medsayap. Nelly Orines para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Nelly Orines mula po sa Radyo Bandera Medsayap. Sundalo ng 73rd Infantry Battalion, patay sa pamamaril. Mula po sa Radyo Bandera Jensen, Red Gabiola, ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Patay ang isang sundalo matapos itong pagpaparilid ng hindi para kilalang mga suspek habang sakay ito ng kanyang motosiklo sa Purok 8 Barangay Katagawan dito Glomso ng Jensen. Dako Kalos City hapon ng umaga. Ang biktima ay nakilalang si Staff Sergeant Robin Hernandez, active member ng Armed Forces of the Philippines na nakadistino sa 73rd Infantry Battalion sa may Malapatan, Sarangani Province. Sa inisyal na pagsisiyasat ng kapulisan, binabaybay raw na biktima ang nasabing lugar at agad na lamang tinabihan ng dalawang lalaking sakay rin ng motosiklo at bigla itong pinagpapamaril. Nagtamo ng tama ng pala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at nagresulta naman sa agarang pagkamatay nito kung saan agad din na tumakas ang mga responsable sa krimen gamit ang kanilang getaway vehicle. Sa gayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente para malaman ang motibo sa krimen at pagkakakinlanlan ng mga suspek. Matatanda ang nakatakdang ilunsad ng General Santos City Police Office ang City Special Operation Group na siyang tutugis sa mga kriminal, partikular na ang riding in tandem. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera Joseph F. Jensen. Ito si Kabandera Red Gabiola para sa pinakrespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabanderang Red Gaviola mula sa Radyo Bandera Jensen. Samantala sa iba pang balita, Gobernador ng Northern Samara hiniling sa Regional IATF ang pagdedeklara ng ECQ sa 23 barangay sa Katarman. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Katarman, Fernan Durangato, ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Dahil sa paglobo kamakailan ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Northern Samar, lalo na sa kabiserang bayan ng Katarman, napilitang hilingin ni Gobernador Edwin Ong Chua sa Regional Interagency Task Force on COVID-19 ang pagpapatupad na mahigpit na quarantine measures nang sa gayon ay masawata ang pagkalat ng nasabing sakit sa lalawigan. Matatandaan na simula noong Oktubre 7 o sa loob lamang ng isang linggo, nakapagtala ang bayan ng Katarman ng 55 kaso kung saan 2 dito ang nasawi, habang 54 ang nananatiling active cases. Dahil dito, hiniling ng punong lalawigan sa Regional IATF at sa LGU ng Katarman ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa 23 barangay sa poblasyon ng Katarman simula hating gabi kagabi, Oktubre 15, 2020. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito si Fernando Rangato nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Fernando Rangato mula po sa Radyo Bandera Katarman. Dating Bulacan PNP Provincial Director patay sa ambush. Mula po sa Radyo Bandera Central Luzon, Maverick Marcelo, ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert.
Dead on the spot ang isang dating mataas na opisyal ng Bulacan PNP matapos itong tambangan ng riding in tandem nitong nakaraang Martes ng hapon sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Kinilala ng Kalumpit PNP ang biktima na si retired Colonel Fernando Villanueva, 61 anyos, residente ng San Fernando, Pampanga at dating nanungkulan bilang Bulacan PNP Provincial Director. Ayon sa ulat, pauwi ang biktima bandang alas 5:30 ng hapon noong Martes habang sakay ng kanyang kulay itim na Mitsubishi Strada at paggantong nito sa tulay ng barangay Bagbag ng nasabing bayan ay dito na pinagbabaril ng dalawang suspek ang sasakyan ng biktima. Nagawa pang makalabas umano ng sasakyan si Villanueva, ngunit hinabol pa rin siya ng mga suspek at ng mga corner ay muli siyang pinagbabaril ng mga ito. Nagtamo ng tama ng maraming bala ng caliber 45 pistol ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, ay agad na tumakas ang mga di nakilalang suspek sakay ng isang motorsiklo sa hindi nabatid na direksyon. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon sa motibo ng pamamaril sa biktima. Bukod sa pagiging dating Bulacan PNP Provincial Director, si Villanueva ay kasalukuyang hepe ng Bulacan Provincial Security Unit at ng Bulacan Provincial Jail Management Office. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat kabanderang Maverick Marcelo mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Samantala, kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Olongapo umabot na sa mahigit 720 habang 167 naman dito ang aktibo. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Olongapo, Alvin Ramos, Bandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ipinahayag ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na nasa 720 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod, habang 167 naman ang aktibo. Kasama sa bilang ang bagong naitala ng lungsod na 18 kaso ng sakit. Tig isang naitala mula sa sumusunod na barangay, Pag-asa, Banikain, Mabayuan, Old Cabalan, New Kalalaki, East Bahak-Bahak at East Tapinak. 2 naman mula sa barangay New Cabalan at sa barangay Kalaklan. 3 residente ng barangay Gordon Heights, 4 mula sa barangay Santa Rita. 1 naman ang naiulat na nasawi sanhi ng sakit. 11 naman sa mga pasyente ang gumaling mula sa COVID-19. Naitala rin sa lungsod ang 528 na recovered cases at 25 na death cases. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Alvin Ramos mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan at sa bayan po napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live day po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batiko sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glancerangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talacanga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga, si Geraldine Tagleong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod na rin si June Bacosa sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasana at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanyo na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Corasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdebez Operte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na
si City Councilor Elgin Damasco sa Kuskus Batico sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Good morning! 88.7 Radyo Bandera.